Ibang klaseng kabangagan itong mapapanood ninyo ngayon, mga kababayan. Binabalaan namin kayo, ha? Babala, asawa ni Babalu. Huwag nyo na panoorin, mga kababayan, kung ayaw nyong sumakit ang inyong mga ulo. May bagong pakulo itong si BBM, mga kababayan, no? Tingnan nyo mukha, oh. Abay, akalain nyo, mga kababayan. Akalain nyo, etong ating presidente, mga kababayan, ay nakikipag-usap pala sa mga yumaong. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Umamin, mga kababayan, na nakikipag-usap pa rin daw siya sa kanyang patay na ama na si Marcos Sr., mga kababayan. At wag ka. Minsan-minsan daw, mga kababayan, naririnig niya na parang sinasabi daw ng kanyang tatay, mga kababayan, na patay. Parang may bumubulang sa kanya sa likod daw, mga kababayan, na kaya mo pa ba? Sabi niya, oh! Sabi niya, mga kababayan. At ang ano niya, ha? Warning pa niya, baka kilabutan daw kayo nito. Oh, this might creep you out. Sa kanyang mga kababayan, sa kanyang sasabihin na until now, we still have conversations with my father still. Conversation, ha? Yung conversation, mga kababayan, di ba, palitan ng salita. Hindi lang yan talk. Pwede ka naman lang mag-talk, mga kababayan, sa inyong patay na yumao, eh. Pero ang kay BBM talaga, conversation. Meaning, sumasagot, mga kababayan, kanyang kausap. Panoorin niyo, ha? Oh. If you were to conduct your own sit-down, who would you have as your guest? Like this? Sino ang guest mo? Sige. Yeah, just one person? Just one person. Oh, isa lang, ha? Kung mayroon kang i-interviewin nga, kagaya niyan, mga kababayan, ang tawag nila, sit down. Kung mayroon kang i-interviewin, sino nga? Who would you have as your guest? That you would... I might creep people out, but I might creep people out. Nag-warning na siya, mga kababayan, ha? Baka matakot kayo sa masasabihin ko. Pero ang iimbitahin ko ay si... Pakinggan nyo, ha? Have as your guest. That you would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Ano daw? People out, but I have long conversations with my father still. Still, mga kababayan, oh. Meaning, hanggang ngayon, mga kababayan, mayroon pa rin daw silang long conversations with his father. Wow, awi! Sige, BBM! Sige, imbitahin mo dyan. I-live natin. Gusto naming makinig, mga kababayan, kung anong conversation nila with his father. Di ba patay ng ama mo? Ando na nga sa libingan ng mga bayani, pinalibing ni Tatay Digong Duterte. Bakit mo pa siya i-interviewin? Sabi niya, mga kababayan, I still have long conversation with my father. Still. Oh, ano bang ibig sabihin na, mga kababayan? Until now, ha? Meron pa rin silang pag-uusap ng kanyang ama. Ano pinag-uusapan nyo? Nagbabala pa siya, ha? I might creep you out. Baka matakot kayo sa akin. I think what did my dad do? It was a similar situation that I saw my father in. And what yan ba mga pinagtatanong mo? did he do? And if I asked him that... Wow! Talagang tinatanong pa rin daw pala niya, mga kababayan, no? Current yan, ha? And then if I asked him, kinakausap pa rin niya, mga kababayan, ang patay. What am I supposed to do? What would he say? So that's because I'm in government, Yeah, and I'm right. president, Yeah. and he was president. Right. That's a treasure trove of good advice right there. So, na-advisean ka? Anong advice sa'yo ng yumao mong tatay, BBM? For sure, mga kababayan, yung mga panahong buhay pa ang kanyang tatay, hindi yan natatanong yan tungkol sa politika, mga kababayan, dahil hindi pa siya politicians, eh. Nung buhay pa ang kanyang tatay, hindi pa siya presidente. Ang kanyang tatay nga, mga kababayan, parang worried pa dito kay BBM. Di ba may sulat na nag-viral daw, mga kababayan, ha? Ang talagang pinapangamba niya ay itong anak niyang lalaki na si Bongbong daw, mga kababayan, dahil happy-go-lucky. Parang walang direksyon sa buhay. Laging nagpa-party. So hindi niya nakakausap ng tungkol sa politika yan, mga kababayan, nung buhay pa. Ngayon lang, napatay na. So Try Lord, to look back and see what you know of what you know of him. What would he say? ano sinabi niya, BBM? How would he judge what you just did? Anak, mali yan. Anak. Talaga. Kung buhay yun, BBM, mabatukan ka. Pinaggagawa mo ngayon, mababatukan ka talaga. Although, sabihin ko na kababayan na corrupt yung si Marcos Sr. Pero, meron yung vision para sa bansa, mga kababayan. At mabuti yung magtrabaho. Minus the corruption lang, ha, at saka pagiging diktador, mga kababayan, at human rights violator. Okay yung si Senior. Eto talaga si The Junior, mga kababayan. Diyos ko, Lord.
ang namana mga kababayan yung kabalastugan. Very good. Or whatever. Wow, very good pa! You know? Whatever. So, the Natawa siya mga kababayan sa kanyang pinagsasabi, oh. the one thing, since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, Oo. Eto na sinasabi natin, may naririnig siya mga kababayan ng mga boses. BBM, huy, makinig ka! Oh? Sometimes I hear voices in my, at my back. sometimes I hear in the back of my mind, Oh, it's like my father and some of his other political allies. You know? Oh, marami mga kababayan ang naririnig niyang mga boses. Kanyang tatay at political ally. Sigurado ka, BBM, na hindi mo lang guni-guni yun? Anong pinagagawa mo kasi? Bakit naririnig mo ang mga boses na yan? Anong sabi ng mga boses? Hindi yan hallucination? Yung sa generation niya. Oo. Oh, mahirap ano. Sinabi nga daw siya ng mga boses mga kababayan. Oh, mahirap ano. Natawa, oh. Ay, nako, Lord. Di ba mga kababayan, kapag may naririnig ka, hindi na normal? Although pwedeng mag-imagine mga kababayan, pero once na talagang narinig mo na, parang may something na sa iyo yan. Lalong-lalo na kung mayroon ka nakikita. Hallucination sa, parang, ano na yan? Kabangagan na yan kung maituturing. Ewan lang natin. Kaya mo pa. You knew it. Oo, parang naririnig daw niya mga kababayan. Oh. Tingnan niyo. But you knew it was mahirap. Mahirap ano. There was not any. Oh, mahirap. Parang ganyan pa siya. Oh. Mahirap paging Marcos. Sarap ng buhay. Even the first year, the first stuff, but you knew things Yeah. were gonna get tough. Well, I have the advantage of having watched my father being president. Very, very close quarters. Yeah. Ay, nako. Di ba sa Maitin Malacanang, ang sabi, lagi ka lang nagpa-party? So, Laging wala, yes, mga kababayan? You know, you have a good idea. May naririnig ako. Oh, ganyan talaga, oh. Uy, seryoso, BBM? Seryoso? May naririnig ka? Ha? Ewan lang natin, mga kababayan, ha? Pagdating sa mga eksperto sa doktor, siyempre, psychiatrist na lang, mga kababayan. Once na may maririnig ka, mga kababayan, something is wrong with you. Hindi ka na normal niyan. Kailangan mo na ng check-up, therapy, and assessment, mga kababayan, kung nasasapat ka pang pag-iisip. Seryoso ka, BBM? O baka in-exaggerate mo lang yan. O, bigyan natin ng benefit of the doubt, mga kababayan. Pero siya na mismo nagsabi, ha? Minsan man, naririnig daw siya sa likod, mga kababayan, na kanyang tatay, tsaka yung mga katropa pa ng kanyang tatay. O, kaya mo pa ba? Hindi madali, no? Ano sinabi nga yun, parang ganyan daw, kababayan. But you don't really know until you're there. Government service is not easy. Hindi talaga easy. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Hindi na nga easy ang trabaho, mga kababayan. Ang sabi pa ni BP Sara, wala itong ginagawa. Lord. We must respect that people are really working very hard. And Tapos kayo, puro party. Isipin nyo na lang, BBM, habang nagpa-party kayo, yung mga taxpayer, mga kababayan, taumbayan, nagbabayad para dyan sa pinaparty nyo. Flight everywhere, mga kababayan, all over the world. Sisilbihan, party in Malacanang, grandeur, kainan, iba pang mga pasosyal, mga kababayan. trying their best. You cannot paint everyone in government with the same brush as all of these corrupt operators. As if naman, hindi ka kasali sa BBM, sa mga tingin ng tao na kurakot. Ikaw nga ang sentro ng Diyos ko, Lord. Hindi ba niya alam, mga kababayan, o namubudo lang ito? Ikaw nga ang sentro ng korupsyon, mga kababayan, sa tingin ng tao. Mag-survey kayo. Di ba, sino ang sentro ng kurakutan dito? Di ba si BBM ang isasagot ng maraming tao, mga kababayan? Tapos eto ngayon, salita, mga kababayan, as if hindi siya kasali. As if mayroon pang iba na presidente. That you see in government. And yes, there are many, many of them. But you will find... Bakit mo hinayaan kung hindi ka rin kabalahibo nila in the first place? Ikaw ang presidente, wala nang ibang mas mataas sa kanya, mga kababayan. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Yan lang ang makakapagsalba sa iyo, BBM. Right now. They do not filter down. These people are making serious sacrifices. Time away from their family. Tapos, anong ginawa mo sa PhilHealth? Tinanggalan mo ng pondo. So Lord, subsidy, mga kababayan. Tapos, binalik daw. Tapos, kulang. 87 million dapat yung ibigay sa PhilHealth, mga kababayan. Tapos, ibalik natin ito. 60 million.
nasaan ang 20 billion plus? money out of their own pocket. Things like that. And Ay, ang bagmumukha, as if naman kababayan, no, talagang biktimang-biktima siya. Lahat ng yan nangyari under your nose, they do this BBM. constantly, every single day. That is not the Ay, face Diyos of ko, government. Lord. And these corrupt people are not the face of government. Ikaw nga ang face of the government. Ang face of government ngayon, mga kababayan, corruption ang nakabalandra kahit pa sa ibang bansa. Tingin natin, ang tingin sa mga kababayan ng ibang bansa sa atin, corrupt government. Kaya nga, ang dito nga kababayan, yung tourist, bumaba mga kababayan daw. Dahil natatakot na dahil kurakot ang ating bansa. Pati ibang bansa, news na mga kababayan sa corruption sa Pilipinas. Ang latest, yung US state government, US state, basta, sa Amerika mga kababayan, nabahala sa corruption dito sa Pilipinas. All they are is the face of corruption. Ikaw ang face of the corruption, BBM. That's all they are. They are not typical. Day, lakas mong makaday, ikaw nga ang tinutukoy. Agree with you on that, yeah. Nag-thank you pa, Diyos ko Lord. Usapin mo na lang yung tatay. Siguro kung buhay yung tatay niya, mga kababayan, nabatukan yan. Ewan lang din natin. Baka good job sa tatay dahil grabe nilampasan mo ako. Naginis ako, ikaw ngayon baka maginis ka rin. Number 1 ka pa, number 5 na kami dati. Di ba, Roque? Yung pinag-uusapan, sino nga yung papalit kay Ang kintab ng mukha ni Roque, mga kababayan, no? Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap po talaga yan dahil alam naman na Ang pinalit kay Lacson, si Lovender, mga kababayan, acting na Blue Ribbon. Walang gustong tumanggap Walang gustong tumanggap. Ando na si Marcoleta, willing na willing, mga kababayan, kumuha. Ayaw nila kay Marcoleta. Doon ibinigay sa Lovender, mga kababayan. Tapos para hindi maging issue masyado, gawin, acting hindi pala ombudsman, acting Blue Ribbon pa muna. Ay, Lord. Kaya naman nagbitiw na si Ping Lacson at parang nawala ng tiwala, hindi lang kanyang mga kasama sa Senado, kundi ang sambayan ng Pilipino, no? Which is nakakalungkot sa akin dahil itong si Ping Lacson naman, kilala natin talaga na siya talagang... Pal, matagal na yang nagpapasikat si Ping Lacson, mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong. Ang masamang ginawa niyan, nung kasagsagan ng COVID, mga kababayan, nagkakandara pa si Tatay Digong Duterte kung saan anong gagawin, nagtatago yan sa lungga si Lacson at Soto, mga kababayan. Pero nung lumabas na ang makuna at safe na, mga kababayan, na-injectan na sila. Nangutang si Tatay Digong, kaliwat ka ng utang, mga kababayan, kahit mahal. At yun, mga kababayan, nagputak ang mga animal. Nagreklamo, mga kababayan, dahil kinurakot daw ni Duterte ang pagbili ng mga PPE, ng mga bakuna, dahil overpriced daw. Ay, Diyos ko, Lord. Ang sabi ni Tatay Digong, wala kang mabibili hindi overpriced to COVID. Ay, nako. Yan ang ginagawa ng issue, mga kababayan. Siwalat ng korupsyon pagdating sa mga pork barrel ng mga mambabatas, no? At mukhang hindi ko maintindihan kung ano nangyari dahil pwede na sa isang panig, nataranta ang mga senador nung sinabi lahat ng mga senador ay merong insertions, alam ang panig, may perception na mukhang pinoprotektahan ang palasyo, no? Kasi ang sabi niya talaga kay lahat ng yan ang maglilid sa palasyo, mga kababayan. Ewan na natin ito si Erwin Tulfo. Tuta yan ni BBM. Bagoong Pilipinas din yan, di ba? Ililihis na naman yan, mga kababayan. I have your back covered, no? At napakahirap talaga na maisip na maging independent. Sipain na lang yan si Soto. Sabihan ng presidente, you have your back covered. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin? Na ang kabataan natin ang siyang magbibigay ng liderato na kinikilangan ng ating bayan. At yan po ay sa pagkatao ni Congressman Kiko Barzaga. Pau po talaga ako kay Kiko. Congress Meow. Alam niyo po, yan po ay napakabata. 1998 lang pala siya pinanganak, no? So which means ilang taon siya. Sige nga, bilangin nga natin po ilan yung 1998 na pinanganak. Plus 2 lang ngayon. Kung 2025 ngayon, plus 2. Ilang taon siya? Sige ba, sino bang magaling 27. Mag-compute? Kung 1998 siya, ngayon ay 2025. So ilang taon lang siya? Uy! 20, ang tagal? 24 ba? 25. Buti na lang, nag-abogado ka, Roque, hindi ka nag-accountant. Parang minimum age para maging congressman, no? Hindi na tagal, Batang-bata. Hindi pa yan. Ang maganda rito kay Kiko Barzaga. Ilang taon na, Roque, nag-iisip pa rin, na-capture niya yung imagination ng mga... wag na, hindi na lang niya kinuwenta, mga kababayan. Yung Gen Z. Ang technique niyan, Roque,
O, 1998. 2 years na lang, year 2000 na. Ang basihan mo dyan, pagka year 2000, kung anong year ngayon, yan ang edad. O, year 2000, 2025, 25. Tapos, plus 2 na lang dahil 1998 eh. O, 27. Nakuha niya yung lengguwahe nila at nakuha nila yung kiliti niya para panawagan ng unang-una pagbabago sa ating liderato, pati ang presidente, pinare-resign niya dun sa huli niyang... Ang sabi ng mga baliw, mga kababayan, ang mga totoong baliw daw si Kiko Barsaga. Ang sabi naman ni Guanzon, mga kababayan, no. That is a form of protest daw, mga kababayan. Dinadaan niya lang sa ganyan, mga hyperbole, patawa, pero that is a form of protest. That is a modern protest din, mga kababayan. Sa tingin niya, magaling niyang si Barsaga. Pautak, mga kababayan, dahil effective ang kanyang ginagawa niya ngayon na at the same time mayroong humor, mga kababayan. Pero nagpo-protesta siya sa bulok na sistema ng lipunan. At bagamat ito nagsimula nga doon sa issue ng korupsyon sa infrastructure. Ako naman, dahil first termer itong si Kiko, sigurado ako walang sala yan. Bagamat dahil siya ay nanggaling sa isang political dynasty, ang nanay po niya ang nakasama ko sa 17th Congress, no? At ang nanay niya ngayon ang mayor. Yung mga panahon na yon, nag-3-termer ang tatay niya, so yung tatay niya nag-mayor sa Dasmariñas at yung nanay niya ang kasama ko sa Kongreso sa 17th Congress, na napakabait naman ng nanay niya. Pero hindi ko talaga kakilala si Kiko dahil bata eh. 2016. Lahati lang siguro ng edad mo, Roque. Parang anak lang niya. Freshman na college student yan, o di naman kaya ay nasa high school pa, no? So napakabata pa. Pero parang despite his youth, nakita niya yung problema ng ating lipunan na hindi nakatanggap-tanggap itong lantarang korupsyon sa Kongreso na parang tinanggap na ng taong bayan bilang SOP. At ito ay talagang pinuntiryan niya. Bagamat alam niya ng sarili niyang pamilya, ang sarili niyang nasirang ama at nanay, ay may posibilidad na tumanggap din ng SOP. Kasi talaga naman pong pag ikaw ay... Hindi na yan makakalkal, mga kababayan. Patay na ang tatay eh. Yan nga ang ano natin dati. Sabi natin, bahala, baka pag-initan ng tatay. And then, sinabi mga kababayan, patay na pala ang tatay. O sige, ating tulos ka na. Dahil siya, mga kababayan, baguhan. Meaning, hindi pa siya na naputikan, mga kababayan, dyan sa kalakaran dyan sa Kongreso. District Congressman at may hawak na District Engineer, sigurado po yan, merong wala na po siya na mag-release na kongresista na District Congressman. Take note ha, dinidistinguish ko po ang District Congressman at saka mga party list. Kasi mga party list, kung yan po ay makakakuha ng funding, nanakawin po yan, nanakawin ang SOP ng District Congressman kasi ang district engineer loyal sa kanila. So talagang second-class citizen ng mga party list except kung ikaw ay si Zaldico na talaga namang ako bukol. Kusina dahil napakalapit na aliado ng Speaker of the House. Grabe, most powerful, mga kababayan, na party list, ako bukol na si Zaldico. Yan po exception to the rule. So sa akin, kakaiba talaga itong si Kiko Barsaga dahil talagang kinundina niya ang korupsyon sa... Kaano-ano niya si kaano-ano niya si yung kalbo. Captain Yo Barsaga, mensang Lorraine Marsang Kalbo. Yung akla, mga kababayan, na masama yung bunganga na naging anti-Duterte bigla, mga kababayan, na naupo si Marcos. Dati-rati pro Duterte, ngayon, mga kababayan, naging anti. Pati si Sara binabanatan. Ano mo yun, Kiko? Batukan mo nga yung kalpong yun. I'm sure alam naman niya na pinakinabangan ng kanyang mga magulang. At I'm sure kinakausap na rin siya ng kanyang sariling district engineer kung ano ang patakaran. At hindi ko na alam kung ang kanyang pagkokondena sa korupsyon sa infrastructure ay salita lamang o talagang tututuuhin niya at hindi siya kikita dyan sa mga proyekto sa kanyang distrito. Bagamat ang sabi nga niya, mukhang tatanggalan siya ng lahat ng pondo kasi nga kinakalaban niya ang presidente. Tatanggalan. So siguro magiging dahilan kaya hindi siya kikita dahil wala siyang pondo sa infrastruktura. Mas mabuti para hindi na siya madadamay dyan sa kabalastugan ng Kongreso, mga kababayan. Dapat sana yung mga proyekto, mga kababayan, hindi na dinadaan sa mga kongresista. Hayaan nyo na lang yung local na DPWH dyan sa distrito nyo ng maghanap ng kung anong proper na dapat bigyan ng project, mga kababayan. Trabaho nila yan eh. At kapag nangyari yan, delikado rin ang kanyang political career, no? Dahil kung wala ka na-deliver ng proyekto sa iyong mga constituent, mahirapan ka magkaroon ng re-election, no? So talagang vicious cycle po yan. Kinakailangan ng mga proyekto na pinanggagalingan ng korupsyon. Pag wala namang proyekto, hindi ka mahahalal. Dahil ang mga constituent... Mahahalal ka. Pag kayong maniwala, mga kababayan. Pwede nga wala yung mga insertion, mga pork barrel, mga kababayan. Dapat alisin na nga yan.
Dahil hindi yan unang-una dapat sa kanila. Parang bonus na lang yan sa kanila mga kababayan. Bonus na mas malaki pa sa kanilang sahod. Naghahanap ng mga friend. Pero siya po, pinakita niya na despite his youth, alam niya ang tama at mali. Ako po, maski dito sa Hague, palagi kong sinasabi sa mga Pilipino, dapat malinaw sa inyong isipan kung anong tama at mali. At pagdating nga dyan sa korupsyon dyan sa Kongreso, maski merong kultura na tinatanggap ang korupsyon dyan sa mga infrastructure project, kinakailangan manindigan. May tama, may mali. Meta. Okay? Nga. Kung mali, wag tumanggap ng SOP. Miski yan po ay tinatawag ang SOP. So, bukod Grabe no, SOP mga kababayan. Lagi standard operating procedure. Automatic na. Scholar. talaga naman pong siya lang ang may tapang at lakas na loob na questionin yung liderato ni Martin Romualdez. At hindi naman po nagtagal, hindi na nga po pwedeng manatili sa kapangyarihan si Martin Romualdez. The Crocodile Slayer. Sa Kongreso mga kababayan, dalawa na ang kanyang napatumbang crocodile. Si Zaldico at si Tambaloslos. And then, di ba, lately kalaban niya si Lacson. Bye-bye Crocs na naman siya mga kababayan. Tanggal din sa Blue Ribbon. Kasi talagang malinaw na sa mga testigo na humarap sa Senado na talagang ang pondo na kinukurakot galing sa flood control projects lalong-lalo na ay na-deliver sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldico. At sa mga panahon na tinuturing pang Panginoon ang Martin Romualdez. Panginoon. Ngayon mga kababayan, nagtatago na yon. Talagang tinawag niyang magnanakaw. At talagang tinawag niya, dapat masipa na, matanggal na bilang speaker. At itong dahilan kung bakit yung sarili niyang partido, NUP, ay nag-file ng ethics complaint sa kanya para siya patalsikin sa Kongreso. Ano ba sa tingin ko mangyayari doon sa ethics complaint na yan? Ako, kung gusto pa ng Kongreso masalba ang kahit ano pang natitira sa kanyang mabuting imahe. Lalong magagalit mga kababayan ang tao. Itong nagko-call out sa corruption mga kababayan, yan pa ang kanilang i-ethics na tanggalin. Samantalang itong garapal na tumakas na nga mga kababayan. Okay lang. Poprotektahan pa. Kakalimutan po nila yan. Dahil napakalakas po ng suporta ngayon kay Kiko Barzaga. Alam nyo siguro. Sana mga kababayan napasok yung sina Eric mga kababayan doon sa Kongreso. Mayroon sana tayong maraming mga kababayan tenga doon sa loob ng Congress. Kaso lang parang nawala na rin sila ng gana mga kababayan Yun ang nahahalata natin itong sina Eric. Bago mag-eleksyon, wala rin silang actively na mga kababayan pangangampanya. Alam na siguro nila mga kababayan na hindi rin sila palulusutin kahit papaano. Dahil alam nyo naman, George Garcia mga kababayan. Yun nga, Duterte Youth. Lumusot, 3 ang naipasok na kongresista mga kababayan. Ginurgor. Kung wala lang yung minimum age limit para tumakbo ng presidente at magkaroon ng snap election at tumakbo si Kiko Barzaga, yan ang mananalo. I'm not kidding. Kasi siya, at the time na naghahanap tayo ng leader na talagang will call a spade, siya ang gumaganap ng ganyang papel. Kaya nga lang, hindi siya po pwedeng tumakbo ng presidente dahil siya ay wag mo na presidente. Bata pa. Meron minimum age requirement po para tumakbo bilang presidente. Pero, syempre, ang pinakahuling deklarasyon ni Kiko Barzaga, ang panawagan na mag-resign na si PBBM. Yan mga kababayan. Natumbok na rin. Siya siguro ang unang-una mga kababayan na nagsabing BBM resign na na politician. Yung iba takot mga kababayan Walang pwedeng makayuter mga kababayan ng ganyang mga bagay habang andyan ka. Siya lang. Si Guanzon, hindi naman congressman si Guanzon. Pero yung iba mga kababayan kongresista, tahimik pa sa sementeryo. Marami sa atin ang humihingi na ng Marcos resign. Pero iba siya dahil kongresista siya mga kababayan Nag-file na ba ng impeachment mga kababayan? Mukhang nag-file ata Pero, hindi rin siguro yun lulusot mga kababayan dahil yung si Cardema, Duterte Youth Party List, nag-file din mga kababayan bago ng eleksyon. Kagaya lang din yun sa case si VP Sara mga kababayan na hindi na pwedeng twice. Ewan lang natin as good as na yun mga kababayan. Dismissed. February na lang. Ulitin natin. Pero pansinin nyo po, ang hindi humihingi ng Marcos resign yung mga kapamilya mismo ni Bongbong Marcos. Bagamat, nagiging matapang. Si Aimee nga mga kababayan. Hanggang ngayon, denial sa pagka-incompetent ni BBM. Hindi niya mga kababayan, pinagre-resign. Diyos ko Lord. Gusto lang niya umayos ka. Huwag ko padala sa iyong mga kasamahan. Sana nanunulsol sa iyo. Oh Lord, Aimee. Ikaw lang ang susi, Aimee. Sabihin mo lahat-lahat para mabulgar.
totoong kulay niyang Anak ngag-ngag. Amy, hindi pa rin niya sinasabing mag-resign ka na, ading. Wala. Ikaw ay magpahinga na, Ading. magpagamot na dahil dyan sa iyong sakit na drug addiction. Sabi ni Amy hindi ko alam. Oh, Diyos ko. Hindi daw niya alam mga kababayan kung addict. Hindi rin niya alam kung bangag. Wala daw siyang ebidensya. Pero sinasabi ngayon niya talaga na wala na raw, hindi na raw namumuno ang mga Marcos, kung hindi ang mga Romualdez at mga Araneta. Pero sino may kasalanan? Wala nang Romualdez o Araneta na lang. Kung hindi yung kapatid niya mismo. Na dahilan nga para siya ay magbitiw na. Dahil yan po ay betrayal of public trust. So, ibig sabihin, Amy, si Admiral na lang ngayon ang leader. Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure project. Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw ay congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect ay ang mga proyektong infrastruktura. Kasi tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. Yan din, no? Tayong mga tao, mga kababayan, mga constituent, kung mayroon ng reform talaga, total reform dyan, mga kababayan, na alisan na ng power itong mga kongresista or privilege na mag-suggest ng kanilang proyekto, mga kababayan, at ipaubayan na lang sa talagang doon sa LGU. Oh, sila ang magdedetermine yan, mga kababayan. Sila ang magsasabi sa presidente ito. Dahil alam niya ang pangangailangan Kung once na maaalis na yung power dyan sa kongresista, wala nang mafa-funnel sa kanilang budget, mga kababayan. Sahod na lang. Panahon na siguro para tayo din ay magbago, mga kababayan. Huwag na kayong humingi ng kung ano-ano. Dahil nabibigyan lang ng rason ang mga animal, mga kababayan, kongresista, mga politician na magnakaw dahil anyway, nanghihingi naman ang mga tao sa amin. Tapos, ang totoo niyan, ang binibigay sa inyo, barya. Ang kanila, mga kababayan, ang bulto ng pera. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, saan ka kukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. At alam ni Kiko Barzaga na po pwedeng zero siya dito sa budget na darating. Although, sa tingin ko naman, kampante rin siya na bilang isang Gen Zer, alam niya ang pulso ng Gen Zer. At alam niya na itong si Marcos Jr. masisipa hindi dahil sa mga matatanda gaya ko na matagal nang nananawagan ng pagre-resign ni Marcos Jr. Dayo niya sa mga kabataan na siyang lulusob sa Malacanang upang mapatanggal sa pwesto. Careful ka, Roque, ha? Baka ma-inciting to sedition ka. Grabe, no? Grabe, mga kababayan, no? Pinatulan talaga ni Bangag, mga kababayan, yung isang nag-post ng tungkol kay BBM, 'di ba? May picture na mga kababayan, ang background sa kanya andun siya sa Bogo City. Yung Bogo pala, mga kababayan, ang ibig sabihin niya sa sa Cebuano at Bisaya, bobo. Nilagyan ng araw, mga kababayan, ang Bogo City Hall. And then Bogo, nilagyan ng araw papunta kay BBM. Tapos, ang punto ng vlogger, mga kababayan, ay hindi vlogger, tao lang, headshot. Na headshot daw si BBM. Natamaan daw, mga kababayan, sa word na Bogo, meaning bobo. Ayun, hinuli ng NBI, mga kababayan, at kinasuhan ng inciting to sedition. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Careful, dahil ang mga bangag ganyan maglaro. Kung pwede, huwag kayong mag-uter, mga kababayan, na gurgurin, ipatumba, ganyan. Wag. Pwede kayo, ang safe lang, manawagan ng resignation. Pwede yan. Step down. At ipa-impeach. Pwede yan. Pero yung, okay lang naman, people power as long as, mga kababayan, peaceful. People power, pero panawagan lang. Pero ang purpose, mga kababayan, kung sasabihin mo, mag-people power para makudita, inciting to sedition din yan, mga kababayan. Careful kayo kay Bangag. Iba sila maglaro, mga kababayan, Paano naman kami lulusob sa Malacanang? Gustuhin man namin. Ako, meron na akong backache, no? Meron na akong spinal stenosis. Hindi na halos makatakbo. Paano pa tayo makakalusot? Gustuhin naman natin, no? Mapalo ka doon, Roque. Talagang sandali na lang. Meron na tayong baka senior citizen mabatuta ka. Card, no? So talagang kabataan na talaga ang aasahan natin na gawin yung mga dapat magawa na ngayon, wala na tayo sa physical condition. So, gustuhin man nila akong idemanda ng incitement to sedition, Jesus Maria Josep, sa kabataan na yan. Hindi na natin kaya gawin yan ng aking mga magiging fellow senior citizen na. Pero may pag-asa talaga tayo. Kasi nung minsan naman, kasing tapang tayo ni Kiko Barzaga. Akala natin Kiko Matsing Pangilinan. Bakit
Saka si Kiko, Francis kasi mga kababayan, Pero no? Francisco. Diba? Ordinaryong mamamayan tayo. Walang pumapansin sa atin. Si Kiko Berzaga, galing Kongresista. sa isang political dynasty. Noon. And then mayroon ng social media. Siya ay congressman, na-capture niya ang imagination ng Gen Z at merong access sa media. So at 25, he has become 26 ay 27. Mali ang computation mo, ha? 30 minutos mga kababayan. Bago na nakakompute si Harry Roque ng edad na 1998. Ilang edad daw niya ngayon, 2025. Mali pa. face of the opposition Ay, peace, Roque. Joke lang, Roque. Huwag kang magalit, okay? to Marcos Jr. Joke lang. Sige na lang 25, sige. Last 2. Totoo lang po talaga. Siya talaga ang mukha ng oposisyon kay Marcos. At gaya ng sinabi ko, kung po pwede lang siya tumakbo ng eleksyon at magkakaroon ng eleksyon, baka yan pa manalo for president. Huwag mo namang masyadong Roque. Baka tatakbo presidente yan, oh. Pero hindi pa pwede dahil 40 mga kababayan. Walang Ang takot presidente. ang kanyang mga deklarasyon. Ang mali, ang tama. Sige, patunayan niya. Anyway, new cover siya mga kababayan. Mayroon pa siyang 27, no? 13 years. Bago mag-40 mga kababayan. By the age of 40, Kiko Barzaga, kung hindi ka pa magbabago din ng ugali, ganyan pa rin ang iyong paninindigan at prinsipyo. Iboboto ka naming presidente. Sana hindi ka magbago. Pinagdadasal ko lang, sana he walks the talk. Dahil pag later, Kaya nga, ipupush na natin agad-agad tapos kailangan natin time will mga kababayan prove everything. Kagaya na Tatay Digong na VP Sara. Hindi na kailangan nating maghanap ng pruweba mga kababayan dahil napatunayan na nila. Nabutata na tayo dyan mga kababayan sa mga tulfo. Oh, grabe bunganga lang mga kababayan ang pinagsasabi lang ang puhunan. Nabudol ang mga tao. Tapos nung nahalal mga kababayan na kongresista, ay hindi, na senador pala, bendalo na. O, ngayon mga kababayan, tingnan nyo mga tulpo. Anong mga pinagagawa? Mga walang silbi mga kababayan. nalaman ko na tumatanggap din siya ng SOP, talagang madidisappoint tayo, malulungkot. Dahil inaasahan nating naninindigan para sa tama, Babantayan ka nalaman namin. din pala ng So ang inaasahan natin, talagang hindi siya magpapalamon sa sistema at mananatili yung kanyang tinatawag nating idealismo. Idealismo na talagang gawin ang tama sa lipunan. Talaga. Ilan pa ho kaya ang kabataan ang susunod sa yapak ni Barzaga? Gaya ng aking sinabi, tayo naging kasing tapang din ng kanyang nung tayo kaedad ni Barzaga, pero hindi tayo pinagpala ng Panginoon na Si BBM matapang din daw mga kababayan. Ang amoy daw, ang amoy ng nganga bells mga kababayan. Bunganga. Sila ang may sabi ha, dahil ang dumi daw mga kababayan ng ipin. Kaya nga daw dumudugo dahil kulang sa oral hygiene. Ewan lang natin. Dumugo nga At may yung na-zoom in ang kanyang ipin mga kababayan, ang daming tinga. Scholar. galing sa isang political na pamilya na may access sa media ng Kongreso. Sana nga po, ituloy-tuloy ni Kiko Barzaga itong Sana binigay nga. sa kanyang Panginoon ng pagkakataon Chance. na mamuno Na mga kababayan, break. para sa tunay na pababago, tunay na repoporma sa ating lipunan. Repoporma? Kung saan ang pondo ng bayan ay napupunta para sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Ako po'y nalulungkot. Naisulong ko po bilang kongresista yung universal healthcare na pinakinabangan ko nung ako'y nag-aral sa England. Libre po gamot ko, libre lahat ng test ko at ngayon ay hindi pinangangalagaan, but kung hindi, aking pinapakinabangan ngayon din po dito sa Netherlands. Sasabihin ko na po sa inyo. Magkakaroon po ako ng isang major surgical procedure at sa universal healthcare. Anong hindi po major ako procedure? kung magkano ang gasto. Siguro meron po, pero kahit pa paano po, universal healthcare pa rin po. Sana po ganyan ang sistema sa Pilipinas na hindi na problema ang mahihirap kung paano sila mabubuhay pag sila ay nagkaroon ng karamdaman. Yan po yung intensyon ng batas natin. Anong nangyari? Di ba ho? Nagkaroon ng realignment sa pondo, linagay sa mga tulay na meron ng nagpondo na foreign counterpart para lang kumita muli ang mga proponents ng mga proyektong yan. Ibig sabihin, yung pondo para sa mahirap, na para sana ang mga mahihirap ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, linapa pa ng mga kurako. Ganyan din po yung ating
ni NASA nung tayo'y nag-introduce ng libreng tanghalian sa mga nagugutom na mga kabataan. Ang tanging dahilan po kaya hindi yan nabibigay sa lahat ng kabataan ay nagrereklamo palagi ang gobyerno, wala raw sapat na pondo. Pero tignan nyo naman po itong hundreds of billions na nalimas na mga buwaya kung yan ay pinakain natin sa ating mga kabataan. Naku po, naging napakalusog ng ating mga kabataan. Malusog. Meron malusog na katawan, meron din silang malusog na pag-iisip. Oh, nasaan na yung programa ni yung Bobo, mga kababasiga doon? BBM na program. Batang busog, malusog. Oh, wala na. Naalibyuhan ba ang kahirapan, mga kababayan? Siya lang ang naalibyuhan. Yan din po ang dahilan kaya tayo nagsulong ng libreng irigasyon. Bagamat ang problema, bagamat ngayon halos lahat ng maliliit na magsasaka ay may libreng irigasyon, ang problema kalahati lang ng ating sakahan ang merong irigasyon. So yung kalahati wala pa rin. So kinakailangan yung pondo, imbis na kinukurakot ng mga politiko, gamitin natin para palawakin ang ating irigasyon. Nang sa ganun, lahat ng maliliit nating mga magsasaka ay meron ng libreng irigasyon. Yan po ang pag-asa na nakasalalay sa lider na gaya ni Kiko Barzaga. Kung patuloy po natin na tatangkalikin ang mga gaya ni Kiko Barzaga na nagsasabi ang korupsyon ay mali at dapat itigil, baka darating po ang panahon na talagang ang ating mga mahihirap makikinabang na sa pondo ng makikinabang. Mahirap ang Pilipinas ha. 6 trillion ang ating pondo. Kung yan po ay naibibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap, laking taas po ng antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya lang po hindi nakikinabang dahil nga po linalamon ng mga buwaya sa gobyerno. Kaya ako po, saludo ko kay Kiko Barzaga. Tanggalin ka man nila bilang isang kongresista diyan sa House of Congressmen. Congressman. Ang People's Congress. Tanggalin ka man nila sa hubong sandatahan bilang isang reservist. Ikaw pa rin ang oo nga, no? Pati pagiging reservist niya. Ng sambayan ng Pilipinas. Grabe. Baw kami sa iyong kabataan, Kiko Barzaga. Hindi ba na-appreciate ng mga kababayan yung AFP? Yung pagbubulgar ni Kiko Matching Kiko Barzaga sa mga kurakutan, mga kababayan, mga kurakot dyan sa Kongreso. Mabuti pa si Kiko. Saga. Tapos, itong AFP, mga kababayan, tinanggalan siya ng titulo ng reservist. Baw kami sa iyong katapangan. Baw kami sa iyong prinsipyo ng gobyerno ay para sa mamamayang Pilipino. Huwag ka sanang magbago. Hanggang mag-40 ka. ka. Sana ang hanay ng kabataan na gaya mo Mm. na magpapakamatay para sa iyong bayan. Mabuhay ka, Kiko Barzaga, at sana po maraming kabataan pa Ang ma-inspire. ang sumunod sa kanyang yapa. Sumunod. Dahil tunay kayo na po ang pag-asa ng bayan. Yung aking henerasyon, bigubo kami, baguhin ang lip. Kayo na po ang at maraming salamat po sa pinapakita ninyong Ano? Naputol! Saludo. O sige. Okay, thank you, Roque. Mag-ingat ka ha. May operasyon pala si Roque, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.